So, kumusta na po tayong lahat? Mga kaibigan natin dyan. Everybody, how's everybody? So, I'm just gonna adjust the tripod. Okay, so I think that's good. Alright. So, today, I went to my 2 appointments. Bali, dalawa po yung appointments ko today. Isa sa oncologist at saka isa dito sa surgeon, kung saan ilalagay yung aking port sa 26. So, bali ngayon ay pre-op lang. So, ngayon, this morning, we went to Gainesville. That's about probably, I think 8 o'clock nung umalis kami dito sa bahay. Kasi mga almost an hour ang biyahe doon sa aking doktor. Doon po sa nag-opera sa akin, si Dr. Ruiz. So, ngayon, bali ang ginawa ay tinignan po kung yung sutures ay magaling na, kung everything's okay inside. Tapos, sabi niya mga 3 weeks pa, pwede na. But for right now, I cannot lift anything heavy. But, so far, alam nyo naman ako, kahit nasabihin ng doktor na hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan, pero ako po nagmomow ng yard namin kasi yung lolo nyo ay hindi naman siya pwedeng magmow. Kaya ako na lang yung gumawa kahit na kaka-opera ko pa lang. But I didn't do it like maybe after 2 weeks, almost 3 weeks bago ako nagmow, not right away. So but what I did was wrap myself, like my tummy, especially my tummy, all the way sa aking dito sa may aking rib cage, tapos all the way sa aking hip. So yun po ang ginawa ko. That's I did that for every day kasi mahirap na, and I know myself naman na kung masakit o hindi. So far so good. Thank God, everything is good. And also I have a good news para sa aking pamilya, sa aking mga anak, na sabi ng aking oncologist ay yung aking cancer ay hindi hereditary. So yun, masaya ako kasi hindi ko maipapamana sa aking mga anak, sa aking mga apo, yung aking cancer. Although merong 2 klase ng cancer ang nakita sa akin, hindi po mamamana ng aking mga anak at mga apo. So yun, tatawagan ko yung mga anak ko later para sabihin sa kanila kasi nasabi ko sa kanila dati na magpa genetic test. I think probably mahal dyan sa Pilipinas, and so I did that mga 2 weeks ago. So today sinabi ng aking doktor na everything's okay, so don't worry about it, sabi niya. So yun, masaya ako. And yung after ng aking appointment, mga ano na kami natapos mga alas 10. Madali lang naman it's just a physical exam lang naman yung ginawa sa akin. So mga 10 o'clock, since nandun na kami sa Gainesville, bale bumili ako ng pumunta kami sa Asian store where I bought mga seafood like yung belt fish,
Tapos merong bangus. Yung gelte fish, yun yung pingka sa hindi ko alam kung anong Tagalog ng pingka eh. So, yun, bumili ako ng bangus, bumili ako ng yung ang tawag dito, hipon. The shrimp is more economical in Gainesville kasi over there, I can get it for $5.99 for a pound. And so, I got 2 pounds with head and 2 pounds without heads. So, dito kasi, dito sa Lake City where we live, it's like $13.99 a pound. So, I save quite a bit. And so, since nandoon na kami, so yun, bumili na lang ako para minsanan. Tapos, ano pa yung binili ko? Bumili ako ng para sa kalbi, yung rib cut. Yun. Yung beef. Beef po yun. Tapos, yung after nang umuwi kami, so I prepared pagdating namin dito, mga mga 11, almost 12 na. So, I told my husband, I'm just gonna fix his lunch. So, I made him a roast beef sandwich. So, yun po yung kinain niya for lunch. And for me, I just cook shrimp. Tapos, meron akong ginataang sitaw. The sitaw is from my garden. That was, mga 2 months ago. Niluto ko, tapos nilagay ko lang sa freezer. So, yun po yung aking ulam for lunch. And then, after that, pumunta kami ng aking appointment at the medical center here in Lake City where I worked before COVID pandemic came. So, yun. Ang ginawa ko doon naman, bali kinunan ako ng dugo para sa chemistry. I was happy kasi yung kumuha ng dugo ay Pilipino and she is really nice. She live in Brantford, which is like 30 minutes away from here in Lake City. 30 minutes away from Lake City, yun. So, yun, ginawa sa akin, kinunan ako ng dugo, like I said. Tapos, of course, I had to sign some papers para sa anesthesiologist. Tapos, binigyan din ako ng insure. This is, inumin daw 3 hours before ng procedure. So, ito, insure pre-surgery. Tapos, binigyan din ako ng, ito po, sabon. This is a surgical scrub. This is to use, mag-shower ka, tapos, don't use it in your face, below your waistline or hips. Huwag gagamitin doon sa part na yun. Tapos, ang talagang i-focus na gamitin ito ay sa part ng where they are going to do the procedure. So, you do this twice before you go to bed. Mag-shower before you go to bed and use this one. And then, make sure everything's clean. Like, you have to change the beddings of your bed, blankets, pillows, everything. Make sure everything is clean. And then, in the morning, when you take a shower in the morning, you have to take a shower in the morning before the procedure and use this again, okay? But I have more in there na leftover from my surgery. So, I'm going to use that one
instead of this one. That way, I'm not gonna open this one. Marami pa yun eh. Mga kalahati pa yun siguro. So, yun lang po yung ginawa ko. And then after that, we came home. Tapos, yun. I'm here na. I put your lolo to sleep na kasi napagod. Nagkikimo din siya. So, his schedule for chemo is Thursday. Kukunan siya ng dugo ng Wednesday, tapos magkikimo siya ng Thursday. Okay, so, yun lang so far. Okay naman siya. But sometimes he doesn't feel good. Hindi po kasi ako nagda-drive. So, siya po yung nagda-drive sa akin. And kawawa naman siya kasi like earlier, mayroon siyang lagnat. He have to drive me to my appointment. Kasi nga po, 1 hour po yung biyahe. And I don't drive. So, kawawa naman. Yan po. Pag uwi ko ng Pilipinas, I'm thinking about getting my driver's permit. Training over there. License, whatever. If they have international, I'm just gonna get it. So, because here in Lake City, I search and there is nothing here para sa driving lesson. So, yun po. Hanggang dito na lang. So, sa susunod po ulit sa Friday, I'm going to see. We'll see if they're gonna allow me to take a video while I'm inside, okay? But I'm not gonna promise you guys. Lalagay lang naman po yung port eh. Bali dito sa aking right side. They gonna do it here. Tapos, hahabaan, sabi ng doktor, hahabaan lang daw po yung ano niya. Ewan ko kung ano ba yung tube ba yun? Kasi, karamihan daw is, nagkaklat daw yung ano, yung dito, yung, ewan ko kung ano yun. Basta, yung gagawin niya sa akin, medyo hahabaan niya daw yung ano, yung tube. Tapos dito ilalagay yung port sa side. Okay guys, I'm going to show you anyway. So, yun lang po. Maraming salamat. Bago po pala ako mag goodbye, bali sabihin ko po, karamihan po, well, hindi naman po karamihan. Sa mga hindi po nakakaalam, yung port na ilalagay sa akin, yung procedure po na yun, para yun po yung para sa gamot kung saan yung chemo, yung gamot o magkukuha ng dugo, doon na po sila kukuha. So, bali yung port po is through artery, gagawin yung, ewan ko ba kung paano yun. Basta po, ganun yung explain sa akin ng doktor. Bali artery, doon sila pupunta, doon sila magkukonek, ganun ba yun? Basta po yun. Okay guys, maraming salamat. Sana po i-like and share nyo po ito sa mga hindi pa po nakakapanood ng aking video. I-like and share po and subscribe. Maraming salamat. Bye everyone. Thank you.